Aralin. And my title today is The Power of Obedience and Sincerity. The Power of Obedience and Sincerity, or ang kapangyarihan ng pagsunod at ng katapatan. So nagpo-correlate po siya sa verse ni Kuya J. Ross kanina sa ating pong Sunday School. So, my passage is from the book of Romans chapter 16. In verse 19, it's a single verse. At dito po iikot yung ating pong pag-aaral ngayon. Ginamit ni Kuya Jairus kanina, Romans chapter 12, verse 1. Okay? Ngayon po, gagamitin ko naman yung Romans chapter 16, verse 19. Sabi po dito, I will read it in my NIV Bible. Sabi po dito, for your obedience is known to all, and I am full of joy for you. But I want you to be wise about what is good and be innocent in evil. Okay? So pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po manalangin ko yung Lord God. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba o Diyos. Hinihiling namin ang iyong biyaya, ang iyong paglabay at karunungan na sa aming pong pag-aaral ng mga salita, kaya mong ikayo ang mangusap sa bawat isa sa amin. That as we disclose your message from this passage in Romans chapter 16 verse 19, kaya po Panginoon na marinig namin ay hindi ang ano pa man Panginoon sa aming paligid, kundi ang pilig mo na nagsasalita sa amin. Gamitin mo po kami Panginoon, ang bawat isa sa amin, para maunawaan namin ang iyong papahayagan ngayon po umaga. That your word and the power of your word today will transform us, Lord God. In the transformation being made by your word, Lord God, will make us, Lord, and will bring us to the conformation, maging conform kami, Panginoon, to the very character of our Lord Jesus Christ. Lord, we acknowledge today na ang transformation ko hindi magaganap kung wala ang salita mo, Panginoon Diyos. Because the best and powerful element to transform us and to conform us into the likeness of Christ is the power of your word and the guidance of your Holy Spirit. Kaya mo po Panginoon, maunawaan namin ito at pagpalain mo po kami sa pangalan ng Panginoon Jesus ko po ang aming dalangin. Amen. So, Romans chapter 16, verse 19, and our title is The Power of Obedience and Sincerity, o ang kapangyarihan ng pagsunod at ng katapatan. Pag sinabi po obedience, it is always correlated with sincerity. Hindi po tayo kailanman pwede maging obedient kung wala tayong katapatan. Because lagi po siya nagpo-correlate or it should be coexistent. No? In order for us to become obedient to God or to the will of God, dapat merong na-develop din yung katapatan sa ating puso. Kasi meron pong gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon na superficial. Ibig sabihin, ginagawa lang niya, yung katulad ng sinabi ni Kuya yung last Sunday, ginagawa natin yung isang bagay because of responsibility. No? Responsibility. Pero napaganda po na yung mga ginagawa natin sa ministeryo at para sa Diyos is out of obedience or resulta ng ating pagsunod. Okay? Resulta ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi merong ginagawa natin because obligasyon, responsibility, or dahil nautusan lang tayo kaya natin ginagawa. Pero ang napaganda po na gagawin natin yung isang bagay dahil tayo ay naisunod. Yung po doon tayo magtututok ngayon pong umaga sa ating pag-aaral. Stay sa inyo pong mga upuan at makinig po tayo sa mensahe ng Panginoon. So, sabi dito, your obedience is known to all. So, ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, yung mga mananampalataya po sa lugar ng Roma or sa Church of Rome. Sabi doon, your obedience is known to all. Ang inyong pagiging masunurin ay narinig ng lahat or nakilala ng lahat. Ibig sabihin, the Apostle Paul is
was very particular doon po sa character traits of the Roman Church of being obedient. Sabi na dito, ako'y natutuwa na yung inyong pagiging masunurin sa kalooban at atas ng Diyos ay nakilala ng lahat o narinig ng lahat o nalalaman ng lahat. Sabihin yung pagiging masunurin nila sa kalooban ng Diyos ay hindi naging sikreto, kundi ito ang unang nakakita sa kanila o nakikita sa kanila biglang mananampalataya ni Kristo, na sila po ay buong puso at may kagalakang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, karugtong, I am full of joy for you. Ako'y nagagalak dahil sa inyo. The Apostle Paul as being servant, at siya po'y ginagamit ng Panginoon para sa pagministeryo sa maraming mga churches, and one of those churches was the Church of Rome. At sabi niya dito, nagagalak ako na marinig yun, na ang inyong pagiging masunurin ang nagpapatanyag sa inyo. Ibig sabihin, si Apostol Pablo po bilang lingkod ng Diyos ay galak na galak dahil narinig niya na ang katanyagan ng iglesia sa Roma o ng mga mananampalataya sa Roma ay nagmumula sa kanilang pagiging masunurin. Amen? Gusto ba natin maging tanyag ang ating simbahan? Hindi sa ano pa man, hindi dahil tayo sikat, hindi dahil maganda yung ating lugar, hindi dahil guwapo yan yung pastor, kundi maging matanyag tayo dahil sa ating pagiging masunurin sa Diyos. At sabi ni Pablo, dahil to, nagagalak ako. At hindi lamang po yun. Naniniwala po ako na ang kagalakan ni Pablo is the same yung kagalakan po ng Diyos dahil sa pagiging masunurin ng mga mananampalataya po sa Iglesia ng Roma. And it's same with us. Yung kagalakan po sa puso ko at sa puso ng mga nanininuno sa ating church, ay ganoon din po yung kagalakan ng Diyos kung ang magiging identity natin o pagkakakilanlan natin bilang mananampalataya sa lugar na ito ay hindi ano pa man, hindi ang mga material na bagay, hindi ang ano pa mang mga bagay na meron tayo, kundi ang ating pagiging masunurin sa Diyos. Kung yun po ang ating pagkakakilanlan, ang naging identity natin, napakaganda po nun. Sabi ni Pablo, ako'y nagagalak. And at the same time, ang kagalakan ni Pablo is the same with the joy in the very heart of God. Amen. Amen? So dahil sa pagiging masunurin ng mananampalataya sa Roma. That's why, napaka-importante pala na tayo bilang mananampalataya na sikapin natin na ma-develop sa buhay natin yung pagiging, sa puso natin, yung pagiging masunurin. Amen? So, saan po, ang konteksto po ng Romans chapter 16 verse 19, ito daw po ay isang statement that as believers, we must strive for obedience in sincerity in our walk with God. No? So sabi dito, Romans chapter 16 daw po is a statement that bilang tayong mananampalataya, dapat daw po, we must strive. Pag sinabi po striving or strive, so magsisikap tayo that yung ating pagsisikapan natin na tayo ay maging masunurin at ang ating pagiging masunurin ay bunga ng ating katapatan sa ating pagsunod sa Diyos. So sabi, in our walk with God, obedience, yung ating walk with God should be, kinakailangan ito yung pagsunod na merong katapatan. Alright, with God. Kaya kayo, Romans chapter 12, kanina, offer your God as a living sacrifice. Alam po ba ninyo na mahirap i-offer yung ating sarili sa Diyos as a living sacrifice is if there is no sincerity in our heart. Amen? Kasi sabi ko, offering ourselves as a living sacrifice, no? Yung sarili natin, i-offer as a living sacrifice, so dapat kasama po doon na bahagi doon yung pagiging, yung katapatan natin. Para masunod natin to offer ourselves as a living sacrifice before God, dapat po may katapatan sa puso natin. Kasi, imagine mo, let's analyze the verse. Offer yourself as a living sacrifice. Ang hirap po nun.
Ang hirap na kasi it is easy for us to familiarize the verse. But the practical application of that verse is very challenging for all of us. Napaka-challenging po niya. Lord, paano ba yung pag-offer ng aming sarili bilang buhay na handog sa inyong harapan? So, ang daming nakapaloob po doon. For us to offer ourselves as a living sacrifice. So, as a living offering, as a living sacrifice, yung word pala na sacrifice, mag-challenge na tayo. Ibig sabihin, meron talaga pagsasakripisyo from us for us to be able to offer ourselves to God as a living sacrifice, as a living offering. Meron talaga tayong dapat ibibigay. Our time, our talent, our energy in heaven, our resources should be kinakailangan, it should be ready and prepared na sa panawagan ng Diyos to offer ourselves as a living sacrifice. Kasama po yun, yung time natin. Okay? Kasama yung time natin. Kasama yung energy natin, yung kalakasan natin. Kasama yung ating mga talento, yung ating mga kaloob, yung talento na meron tayo, whatever talent you may have, kasama yun na dapat natin i-offer in heaven our resources. Yan, sabi ko, tuloy tayo. We must strive for obedience and sincerity in our walk with God. Pagsikapan daw natin na yung ating pagsunod ng may katapatan ay dapat nating pagsikapan as we walk with God. Okay? So, unang punto po dito, tingnan po natin the importance of obedience. The importance of obedience. Yung kahalagahan po ng obedience. Okay? So, obedience is essential in our Christian life, reflecting our love, commitment, and surrender to God. Sabi dito, how obedience is important in our Christian life. Unang puntos po, obedience is essential. So, ang pagsunod ay mahalaga in our Christian life, sa ating buhay Kristiyano, sapagkat ito'y nagpapakita ng ating tunay na pag-ibig, our love, our commitment, yung ating pagtatalaga, and our surrender to God. Yung ating pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Yung ating pagsusuko ng buhay sa Panginoon, reflecting our love, our commitment, in our surrender to God. Yun daw po yung nire-reflect ng obedience. So therefore, if it is hard for us to obey yung pong panukala ng Panginoon, how can we reflect? How love? Paano po yung pag-ibig mag-reflect, makikita sa buhay natin? Mahirapan nga tayo, ayaw na natin sumunod sa mga panukala ng Diyos. Ayaw na natin sundan ano yung nais ng Diyos sa atin. It is also reflect our commitment. Yung pagsunod. No? Sabihin, pinapahayag ito yung pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos. If God said in His Word, at nabasa po natin, be holy, for I am holy. Sa kanan na yan, Lord, dito muna ako, masarap magtampisaw dito. Hindi po eh. Nire-require po yung obedience sa atin. Okay? So, pag sinabi ng Word of God, that worship the Lord in the Spirit and truth, sa kanan lang yan to, pwede naman, kunyarian lang. Hindi po yun eh. Ang nire-require po sa atin is obedience with sincerity. Pagkawas, ang pinag-uusapan po natin is the power of obedience and sincerity. Hallelujah. So sabi niyo, obedience is reflecting our love, commitment, and surrender to God. Yung pagsusuko natin ng Diyos. That's why, doon po sa nakarang water baptism, in-emphasize ko po ito sa mga nagpabaptize. It is our expression of surrendering our life to God. No? Sa pagbabautismo, ito po yung pagpapahayag natin ng pagpapahayag ng pagsusuko natin ng buhay sa Panginoon. Amen? Glory to God. So, obedience is essential in our Christian life because it reflects our love, commitment, and surrender to God. Sabi doon, number 2 points,
of the importance of obedience, sabi po doon, meron po mga halimbawa na ibinigay sa atin sa istorya ng Biblia about yung pagiging masunurin. Si Abraham po ay nakilala sa Biblia bilang ama ng pananampalataya. Ano po yung naging pundasyon niya at naging prinsipyo niya? Bakit siya tinawag na ama ng pananampalataya? Obedience. Ano po yung, sino nakakalam ng istorya ng pagsunod ni Abraham? When God called Abraham, there was one time, tinawag siya ng Panginoon, Abraham. Sabi niya, ano po yung Panginoon? I'm willing to obey. Ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang. Ang hirap na po ba? Si Abraham po, nakikita natin sa istorya na ang tagal niya bago magkaroon ng anak. At doon sa panahon ng kanyang katandaan, yung kanyang pagnanais na magkaroon ng anak, dininig siya ng Panginoon. At the age of 100, dininig siya ng Panginoon, karoon siya ng anak in a person of Isaac. Pero dumating po yung pagkakataon na binigay ng Panginoon yung kanyang hinihiling sa panalangin, ito na yung anak mo. Tinawag siya ng Panginoon, Abraham, sumunod ka sa akin. Lord, yes, I am willing to obey and follow you. Ano po yung nais mo ipagawa? I-offer mo sa akin ang iyong anak. Pag kayo po nag-aaral mo. Ang hirap, di ba? Anak natin, pinanalangin natin, hiningi natin sa Diyos, tapos yung Diyos na hiningan natin ngayon, nandito at hinihingi, isakripisyo, i-offer yung ating hiningi sa Kanya. Pag sinabing sakripisyo ng time po yun, ay ibig sabihin dapat siyang papatayin at susunugin bilang handog sa harapan ng Diyos. Pero alam po ninyo, sa istorya ni Abraham, na ginagawa nating ilustrasyon ngayon, hindi po siya nagdalawang isip sa Panginoon. Yes, Lord, I am willing. Kaya pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko at doon mo ihalay sa akin ang iyong anak. Sakit nun, di ba? Hirap nun. Dala-dala niya yung kanyang anak papunta doon. In a long the way, yung kanyang anak na sa Isaac, sabi niya, sasamba tayo, Ama, sa Panginoon. Mag-aalin tayo sa Kanya. Asaan? Nasaan yung tupa na iaalay natin bilang Diyos? Hindi alam ni Isaac na ihahandog at nire-require ng Panginoon sa kanya on that moment ay siya mula sa kanya. But Abraham, the father of faith, that kilala ng Biblia, the father of faith, never doubted. Hindi po siya nagbibigay sa Panginoon. Sabi ni Abraham kay Isaac, pupunta tayo sa lugar at tinalaga ng Panginoon upang sumambang pagpalay at maniwala kang ating anak, God will provide. At doon po nakilala ang Diyos bilang Jehovah Jireh, God our provider. So, Abraham never doubt doon sa katapatan po ng Panginoon. At dinala niya yung kanyang anak doon po sa bundok na dinalaga ng Panginoon upang doon ihalay ang kanyang anak. At the moment that Abraham was about to strike his son as an offering to God, to his God, nagsalita ang Panginoon. Abraham, nakita ko ang iyong katapatan, your sincerity, and your obedience. And right at that moment, pinakita ng Panginoon yung ram na nakita sa ugat ng isang puno. At inagas ng Panginoon, kunin mo ang tupa na yun. At yun ang Panginoon. Glory to God. God provide. Paano nag-provide ng Panginoon? Because of Abraham's sincerity in obedience. Amen. Because of his obedience in sincerity. There is power in obedience in sincerity. God provides. God provided what their needs. Sabi ni Isaac, Tatay, nasaan ang offering? Nasaan ang tupa na iaalay natin? Sabi ni Abraham, God will provide. Hindi nagbago yung kanyang pagiging masunurin sa Diyos at yung kanyang katapatan. He never doubt in God ang nasa puso niya, yung buong
pusong pagsunod ng may katapatan sa Diyos. At hindi po siya nagkamali. Right at the moment, God provided what they need. Kaya tinawag ko ang Diyos na God, our provider. He is Jehovah Jireh. Sometimes it's very hard to acknowledge yung pagiging Jehovah Jireh ng Panginoon kapag hindi tayo nasusubok doon sa ating katapatan ng pagsunod. Ilalagay tayo ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na isusubukin yung pagiging makasunurin natin sa Kanya kung tunay ba tayong sumusunod sa Kanya na may katapatan. At kapag nakita ng Panginoon yung pagsunod natin na may katapatan, right at the moment, God will provide. Amen. So, next point po na titingnan natin dito, at tinignan natin una the importance of obedience. Next point po is, tingnan naman natin yung character of sincerity. Kasi ang pinag-aaralan po natin ngayon is the power of obedience and sincerity. Sabihin, lagi po siya magkaugnay. Ang ating pagsunod dapat may kaugnay, lagi siyang katapatan. Kasi wala pong totoo na pagsunod kung walang katapatan. That's why kanina po sinulat ko on my last post on social media account. Sabi po doon, the genuine obedience flows from a sincere heart, motivated with the love of God. So, yung tunay daw at totoo or genuine na pagsunod ay dumadaloy mula sa pusong may katapatan ng motibasyon niya. Ang motibasyon ng pusong ito ay nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos na kanyang nakaranasan. Glory to God. The character of sincerity. Sabi po, sincerity or the quality of sincerity is authenticity, transparency, and humility. Papaano po tayo magkaroon ng sincerity? For us to develop sincerity in our heart, we should understand the character of sincerity first. And the character of sincerity is this, authenticity. Yung pagiging totoo. Ilan po sa atin yung totoo pag nakaharap at pag nakalikod, hindi. Maraming ganun, pagturo natin mga Pilipino, ang ganda pagkaharap mo, pagtalikuran na, iba na yung sinasabi. Pero sabi dito, authenticity. Ibig sabihin sa ating harapan ngayon, ito yung sinasabi ko sa iyo, kahit tumalikod ako, yung pa rin ang sasabihin ko patungkol sa iyo. Amen? Pag sinabi ko si Ate Luz maganda ngayon, kaharap ko siya, pagtalikod ko, kahit nasa malayo ako, sasabihin ko kayo, si Ate Luz, kasawa ni Kuya Ruben, maganda yun. Amen. Naniwala ka. Tama? Tama? Kasi, sabi ko, dapat, yun daw po yung quality ng sincerity, authenticity. At yung authenticity po, ito po ay hindi dapat siya nakukompromise. Ibig sabihin, this is tayo ngayon. This is who we are right now. And right after this, pag uwi natin sa ating mga bahay, dapat kung ano tayo dito ngayon sa harapan ng Diyos, we are the same person pag uwi natin sa mga bahay natin. Amen. Amen? Amen. Kung sino tayo dito ngayon, sa kasamang sumasamba sa Panginoon at lalampala tayo sa Panginoon, pagpunta natin sa lugar na pupuntahan natin, we are the same person as we are here in the presence of God. Amen. Amen. Hindi dapat nagbabago. Glory to God. Amen. Hallelujah. Authenticity. Another one, character of sincerity, transparency. Yung pagiging bukas. Yung pagiging vulnerable. Nung wala tayong tinatago, ako to. Sabihin, alam, meron tayong mga kahinaan. Ito yung kahinaan natin, dapat alam ng mga kapwa natin, mananampalataya mga kapatid natin, upang sila ay makatulong doon sa point na may hina tayo. That is transparency. Kung hindi pwede itago na yung kahinaan natin, tatago natin para hindi tayo mapula o mapintas sa ng ating kapwa. Dapat we have to be transparent.
Even to our weaknesses, we should be vulnerable and transparent that our brothers and sisters in the family of God should know kung sino tayo. Si Pastor, malakas yan sa ganyan, pero meron siya kahinaan dyan. Si Pastor, buwako lang yan, pero mahina yan sa ganitong area. Tumatawa si Jairus, pinakompetisya ko sa nagwapuan. So, dapat we should be open. Ito yung ating strength. But we should also open. Ito yung kahinaan ko. Yung po yung transparency. Hindi laging magsasabihin natin yung kalakasan natin. And ang katotohanan po, meron tayong area of our strength. And the reality is, there is always area in our life na ating pong mga weaknesses. Amen. Doon sa ating kalakasan, magagamit po natin yun to strengthen our brothers and sisters. And doon sa ating kahinaan, doon naman tayo magbibigay-benepisyo doon sa kalakasan ng ating mga kapatiran na meron tayo. That is why authenticity is important. Glory to God. Another character of sincerity. Ano na po yung una? Authenticity. Pangalawa, transparency. And the third one is humility. Humility. Bakit, Pastor, kailangan yung sincerity, yung humility sa sincerity? Kasi ang pinag-usapan po natin is power of obedience and sincerity. For us to develop sincerity, we should also learn to humble ourselves. Or we should also develop in ourselves yung pong traits of being humble or yung humility sa buhay natin. Bakit? Kasi ang hirap pong sumunod sa pinag-uutos o atas ng Panginoon kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Sometimes dadalhin tayo ng Panginoon sa area na we need to humble ourselves para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Pero pagka hindi tayo marunong, bakit ko gagawin yan? Katulad na sinabi ko po last Sunday, diba? Sometimes pinanghahawakan natin yung ating mga title. It is hard for us to ipakumbaba yung ating sarili because of our title. Pag pinaghawakan po natin yung titulo natin, yung achievement natin, yung narating natin, yung accomplishment natin, mahirap na kung ma-develop yung sincerity. Because one of the very important component of sincerity is humility. Paano tayo magpapakumbaba natin niyayakap yung ating titulo? At tandaan natin na ang pagsunod sa Panginoon kasama yung pagpapakumbabaan. Glory to God. Okay. Now, we'll go to sabi po dito, sincerity, yung quality lang po niya, authenticity, transparency, and humility. Katulad na sinabi ko po kanina, obedience or genuine obedience flows from a sincere heart motivated by the love of God. And another one, sincerity ensures that the obedience is genuine. Para daw po ma-ensure yung pagsunod ay totoo, kinakailangan po ng katapatan, sincerity. Kasi meron pong paggawa na superficial. Ginagawa lang natin dahil responsibilidad. Pero ang gusto ng Panginoon dito, our obedience should be genuine. And for us na ma-develop yung totoong pagsunod, kinakailangan na po maging sincere tayo. Sabi po, sincere obedience acknowledges limitation, independence of God. Yung totoo daw po, or sincere obedience, yung totoong pagsunod, always acknowledge limitation. Katulad ni Abraham, he was more than willing to obey God. Pero alam ni Abraham sa kanyang pagsunod, meron siyang limitation. When they went to the mountain
to obey God, yung requirement to offer His Son, alam niya along the way, pero sa kahinaan. Nung tinanong siya ni Isaac, asan po yung offering natin? Wala siyang dala. Wala siyang dala. So, sabi dito, yun daw kung sincere obedience, ina-acknowledge nito yung ating limitation. Lord, I am willing to obey. I am willing to go with you. So, maraming, pero yung ating mga limitation, as we obey God, as we follow Him, dapat po natin kalimutan. Kasi along the way, as we obey God and as we follow Him, God will provide. Ibibigay ng Panginoon. Ipoprovide ng Panginoon yung tugon doon sa ating mga limitasyon. Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Bawa, si Jairus, kinausap ko pa kapon, Jairus, will you please take church our yung ating ministry lang multimedia ministry. At sige po, Pastor, when I asked him, ano ba yung gamit mong cellphone? Wala po akong cellphone na maayos, Pastor. Limitation. At least inamin niya. Ngayon mag-pray tayo para maginghan si Jairus ng magandang cellphone kasi siya pag-picture sa ating multimedia. Amen? Kasi kung sinabi niya, si Pastor, gagawa natin parang kahit paano yung cellphone ko, tandaan nyo, gagawin yung natin. But the reality is, may limitation. And salamat na kinonfess niya yung kanyang limitation because now it is our opportunity to pray, Lord, bigyan mo kami ng pera para makabili kami ng bagong cellphone para sa multimedia ministry or bagong camera para sa multimedia ministry. Amen. Nakuha po niyo ito. Nakuha po niyo ito. Glory to God. So, it acknowledges limitation and dependence of God. Yung ating pagdepende sa Panginoon. We have our limitation, but also acknowledge that in our limitation, nakadepende tayo sa Panginoon. Nakasali yung ating tiwala sa Panginoon. Lord, wala ako nito, pero nagtitiwala ako sa iyo. Lord, wala akong magandang cellphone, pero naniniwala ako na you are the great provider. Lord, hindi ako masyadong gwapo, pero naniniwala ako lahat ng sumusunod sa iyo, ginagawa mo gwapo. Tama? Ayan. Kuya Paul Robert, talaga eh. Yes, Kuya Aaron, no? Amen? Amen? So, kinakailangan acknowledge natin our limitation. At the same time, let us acknowledge that our dependency is in God. Yes, we have our limitation. Ang dami nating kulang. Ang dami nating hindi kayang gawin. At the same time, as we acknowledge our limitation, we should also acknowledge that our dependency is on God. Wala ako nito, pero nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Lord, wala kaming ganito, Lord, pero nagtitiwala kami sa iyo. Susunod kami sa iyo kahit mahirap. Marami kaming kulang, Panginoon, pero magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Marami kaming, wala kaming pera, wala kaming masyadong pera, wala kaming mga material na bagay. Yun yung aming limitasyon, Lord. But we want to follow you. Sa kabila ng kakulangan namin, nagtitiwala kami sa iyo. Sa aming pagsunod, ang dependency namin ay nakasali sa iyo. Amen. Glory to God. Now, let's go to another point. Sabi po dito, the wisdom in innocence. Sabi po doon sa binasa nating passage kanina, balikan natin. Doon sa Romans chapter 16 verse 19, for your obedience is known to all, and I am full of joy for you. But I want you to be wise about what is good and be innocent in evil. Let's go to another point. Sabi dito, the wisdom in innocence. Let's take note. Sabi po doon sa second part of verse 19 of Romans chapter 16. Sabi doon, be wise. In what? Be wise. In what?
Be wise on what is good. At sabi niya, narugtong, but be innocent in evil. Sabi niya, maging matalino kayo or have wisdom. Magpumulong kayo ng karunungan mula sa kung ano yung mabuti, pero manitili kayong inosente. Pag sinabing inosente, walang kaalaman, walang kamalayan. Saan daw? What is evil? So ano po yung sabi ng Panginoon sa atin dito sa salita niya? Be wise or gain wisdom from what is good, but be innocent to what is evil. So sa ating po mga mananampalataya, yung challenge for us to develop yung pong obedience and sincerity. Sabi doon, tingnan natin na yung ating pong karunungan ay manggagaling dapat sa kung ano yung mabuti. At manatili tayo dapat inosente or walang kamalayan kung ano yung masama. Natingnan po natin, in wisdom and innocence. So tingnan po natin how do we balance yung pong wisdom and innocence. Dito po tayo magtatapos. How do we balance wisdom and innocence? Paano yung pastor? Sabi niya, maging matalino kayo. Tapos sabi niya, maging wala kayong alam. Parang may contradiction, no? Sabi doon sa unang bahagi, be wise. But doon sa last part, be innocent. Tingnan po natin dito, let us balance. So, sabi po dito, napakahalaga for us to balance wisdom and innocence. Let us also acknowledge yung importance of discernment in a simple way. Sabi ni Pastor kanina, develop your wisdom from what is good. So, dapat po magkaroon tayo ng discerning spirit in this world para makilala natin ano yung tama at ano yung mali. Tandaan po nyo, discerning or discernment of the spirit ay kaloob ng banal na spirito. Na tayo po mga Kristiyano dapat magkaroon nun. For us to identify it, be easy for us to identify or discern what is good and what is evil. Kasi po, marami po mga bagay na ang tingin natin tama naman eh. No? Hindi natin ngayon ma-discern, hindi natin ngayon ma-analyze. Kasi tingin natin tama. Pero sabi dito, kinakailangan daw magkaroon tayo ng discerning or discernment in a simple word for us to differentiate what is good and what is evil. Tandaan po ninyo, sabi po ng aklat ng Proverbs, sabi doon, merong mga kaparaanan sa tingin natin ay mabuti at tama, ngunit ang katapusan nito ay kapahamakan. So, ibig sabihin, paano natin siya gagawin? Sabihin, let's pray that from the very beginning, as you perceive, as you look to one thing, makita mo na hindi lamang yung pasimula, kundi tingnan mo anong katapusan dito. Before making a decision, you should have discerning of the spirit or discernment. Maganda yung simula, pero tingnan natin ano yung magiging output, ano yung magiging outcome, ano yung magiging resulta, o yan yung result na gagawin ko pag ginawa ko ito. Yung po lagi, kasi tayo lagi, ang tao natural sa atin, lagi tayo nagaganyan or na-attract sa pasimula. That's why, ang dali natin mag-desisyon dahil nakita natin yung pasimula pero hindi natin tinitingnan yung katapusan. Before making a decision ay gusto kong ulitin. Tingnan mo yung pasimula kung umaayon kung paano ito magtatapos. We should have discernment in this simple world. Sabi po, for us to balance wisdom and innocence, we have to cultivate wisdom in innocence in our lives. So, paano ka ba yung pastor? Wisdom in your innocence. Develop wisdom in your life that your wisdom should be from what is good. And develop innocence in your life and yung pagiging walang kamalayan natin ay doon sa mga bagay na masama.
Glory to God. Let us also balance discernment and compassion. Dito po tayo laging lumabasa. How to balance discernment or discernment and compassion. Kaya napakahalaga na meron tayong discerning. Kasi minsan, tayo yung mga Kristiyano, nagtataka tayo minsan, usapan natin, bakit pa yung mga manluloko at mga-scam? Lagi paborito lang puntahan yung mga tao sa church. Yan. Bakit yung mga scammer, lagi nila, di ba? Nakita po natin sa history, mula doon sa multiplayer, hanggang sa mga scam, o mga scam. Laging involved yung church. Kasi po, yung mga tao sa iglesia, sila yung mga tao madaling maniwala. Madaling maawa. But this time, sabi doon, let us balance discernment with compassion. Kung naaawa tayo, but let's have a discernment. Totoo ba yung sinasabi niya na nangihingi siya ng pera sa akin kasi wala siyang pambili ng iPhone 15? Power. Have a discerning of spirit. Ba, nagmamakaawa, nakasuot pulubi, pero ang gustong bilhin, iPhone 15. Ha? Magbibigay ba tayo? Paawa na po kayo sa pulubi. Gusto ko pong bumili ng iPhone 15. Ay, bakit naman gusto mong iPhone 15? Gusto kong i-documentary yung araw-araw na pamamalimos ko. Okay. Sabi dito, also embrace paradox. Ano po yung paradox? The paradox is this, that we should know that wisdom and innocence always coexist. Hindi po kung nag-doctorate na tayo, mataas na yung pinag-aralan natin, ang dami natin na karanasan, alam na natin lahat. This is the paradox, that wisdom and innocence always coexist. Lagi nandiyan yan. Kahit ang dami na natin pinag-aralan, ang dami na natin alam, marami pa rin tayo hindi alam at dapat matutunan. Especially with regards to the hidden or simple word. And the last one, always seek guidance from the Holy Spirit. You do that. Always seek guidance from the Holy Spirit. Sabi ni Kuya Robert kanina, thank God dahil dati Kristiyano na ako, pero yung ating routine as Christian is sisimba lang, uuwi, masyado lang nagsimba. Pero now, since I truly accepted Christ and get into baptism, ito na yung buhay ko. And then the second thing, sino ako dati? Papaano ko natanggap si Kristo? At sino na ako ngayon? Matapos ko tanggapin si Kristo. That is the real testimony. Na yung testimony po, nagpapakita na kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ng pagkatapos. Amen? Amen. Hallelujah. As we end, let's go back to the importance of obedience and sincerity. Obedience and sincerity always come together. Hindi po siya pwedeng paghiwalay. Kasi mababalidate lang na genuine yung ating obedience if there is sincerity in our heart. Amen. If there is no sincerity in your heart, tanda po niyo yung obedience nyo, it's easy to pray. Ngayon, gusto mong gawin, bukas wala na. Kasi there is no sincerity in your heart. Pero kapag yung obedience mo, sinamahan mo ng katapatan, yung ginagawa mo ngayon, kahit nakakapagod, kahit nakakaboring minsan, kahit minsan nakakatamad gawin, gagawin mo pa rin bukas, sa susunod na bukas, sa susunod na panahon, because there is sincerity in your obedience. That is how important obedience and sincerity is. Hindi dapat siya pinagigilala. Okay, as we end today,
let us evaluate ourselves. Alam ko naman, kaya tayo nandito ngayon. Because masunurin tayo sa Diyos. Okay. Tayo po lahat are stranger in this place. Wala pong presidente ng North dito, pero ang nakakapagtaka ba't nandito tayo ngayon? Dahil gusto nating sumunod sa Panginoon. Gusto nating sumamba sa Kanya. At ang ating pagsunod sa Kanya ay may katapatan, sincerity in our heart. That's why from our places, from our community, from our locality, pumupunta tayo dito kung paano to worship. And with that, gusto ko po kayo pasalamatan. Sabi ni Pablo, nagagalak ako. Pero hindi pa gusto mong sabihin, nagagalak ako. Na kahit hindi tayo taga North Fairview, kahit hindi tayo taga Phase 8, pumupunta tayo dito sama-sama pag-araw ng linggo para sumamba at magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Doon pa lang ay maliwanag na katotohanan ng ating pagsunod ng katapatan sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we end also, let us also lagi natin i-balansin paano natin laging titingnan sa ating buhay or how can we balance wisdom and innocence in this simple world. Sabi ko kanina sa ating last point kanina, always seek guidance from the Holy Spirit. And last, tanungin po natin yung ating mga sarili as we end. Paano po i-encourage yung aking kapatid, yung aking kaibigan, yung aking kakilala, yung aking kasama, na maging masunurin din at ang kanyang pagsunod ay may katapatan. Kagabi po, ang ganda ng sharing kayo namin kagabi sa ikaw. Sabi ko po yun, the best yung nagbibigay natin pagtutulong sa mga sumusunod sa atin is by way of memory. If we want our brothers and sisters to be obedient with sincerity in God, tayo muna yung maging masunurin na may katapatan sa Diyos. I-model muna natin yung pagiging obedient and sincere to God. And believe me, everything will be. Mahirap po siya kasi nakakasawa, ginagawa ko naman ito, pero huwag po tayo mag-give up. Nag-welcome na yung ating mong ginagawa to model ano po yung gusto ng gawin ng Panginoon sa buhay natin gawin, sa buhay natin sa ating kapwa. Nakakapagod siya, nakakasawa, nakakaboring, pero sa huli, magbubungan po yung gusto ko pong iwanan kayo ng isang mensahe na dapat nating panghawakan sa buong sanlibutan nito. There is power in obedience with sincerity. As Abraham fully obeyed God, when God required him to offer his only son, he never doubted. At yung kapangyarihan po nila manifest at pinayun. From that point, from that scenario, God became a Jehovah Jireh for Abraham. Do you want that God will be your Jehovah Jireh for you? Amen. Be willing to obey Him with sincerity. Gusto ba natin siya maging provider natin? Be willing to obey Him with sincerity. Tayo po natin. Let us